Hello guys, welcome sa Mindless Movie Recap. May ginawa po akong movie recaps para sa inyo. Lawat, sit back and relax. Bago po tayo magsimula, wag nyo po sanang kalimutan mag-like and subscribe na rin po sa aking munting channel. Maraming salamat po. Nagsimula ang pelikula sa Universidad ng Qingshan sa China. Si Profesor Wu Yuchen at ang kanyang assistant na si Xing Wen ay nagtuturo sa isang klase tungkol sa genetic engineering. Ang mga mag-aaral ay kumukuha ng mga larawan sa pisara upang suriin ang mga tala pagkatapos ng klase. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Luke, ay kinuha na ng litrato si Xing Wen sa halip. Siya ay may crush sa kanya mula noong siya ay isang freshman, ngunit hindi kailanman ng ahas na umamin. Ipinakita sa kanya ng matalik na kaibigan ni Luke na si Lily ang larawan ng bangkay ng isang freshman na natagpuan sa kanilang eskwelahan noong umagang iyon. Naniniwala silang isa lang itong alingaw-ngaw at nagpatuloy sa klase. Sa ibang lugar, kinukunan ng mga pulis ng litrato ang estudyanteng misteryosong namatay. Ang kanyang katawan ay naging berde na halos para siyang nalason. Nang umalis ang lahat sa klase, inabutan ni Luke si Xing Wen ng isang halaman at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Xing Wen dahil estudyante niya ito. Ipinahayag ni Luke ang kanyang pagkadismaya kay Lily at sinabing wala pang tumanggi sa kanya noon. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na kalimutan niya ito at magsayaw na lang sila sa isang kanta na tumutugtog sa speaker. Nakita sila ni Xing Wen na sumasayaw at napangiti sa sarili. Kasunod nito, lumapit kay Luke ang kanyang kaklase na in love sa kanya na may dalang bouquet of flowers. Iniwan sila ni Lily at pumunta sa kanyang dorm room. Sa kanyang pagtataka, natatakpan ang kanyang mukha ng mga berdeng pimples na tila tumutubo ng mga halaman, kaya mabilis niyang tinakpan ng makeup ang mga ito. Tinanggihan ni Luke ang lalaki at pumunta sa dorm room. Samantala, sina Xing Wen at Profesor Wu Yuchen ay nasa opisina ng propesor. Inalok siya ng propesor ng inumin na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay naglabas ang propesor ng kakaibang halaman na may kumikinang na mga ugat at nag-inject ng likidong kinuha mula rito sa katawan ni Xing Wen. Sinusubukan niyang tingnan kung ang katawan ni Xing Wen ay angkop para sa halaman na tumubo sa loob niya, ngunit ang match ay lumalabas na 0%. Iniwan ng propesor ang halaman at si Xing Wen sa kanyang opisina at umalis. Balik tayo sa dorm room, napansin ni Luke na kakaiba ang kinikilos ni Lily at tinanong siya kung ano ang mali. Hindi nagpakita ng mukha si Lily at sinabi lang na kailangan niyang magpahinga sandali. Hindi siya inistorbo ni Luke at nagsimula siyang magpinta ng larawan ni Xing Wen. Kitang-kita ang kanyang balcony mula sa kanilang bintana na nagbibigay ng inspirasyon kay Luke para sa pagpipinta. Sa ibang lugar sa dorm, isang batang babae ang nagtungo sa shower. Sa itaas niya, dahan-dahang sinasakop ng isang gumigapang na halaman ang shower head. Nang mapansin niya ito, naging berde ang tubig kaya napasigaw siya. Matapos gawin ni Luke ang pagpipinta ay nagpasya siyang ibigay ito kay Xing Wen. Ngunit nang kumatok siya sa kanyang pintuan, walang sumasagot. Di nagtagal, isang babaeng nagngangalang Xu Manlo ang lumapit sa kanya at kinuha ang susi sa ilalim ng banig. Binuksan niya ang pinto at hiniling sa kanya na maghintay sa loob. Kasabay nito, nagising si Xing Wen sa opisina ng propesor. Naguguluhan siya kung bakit siya nakatulog ngunit hindi niya ito masyadong iniisip. Kinuha niya ang halaman at bumalik sa kanyang silid. Habang naghihintay ang mga babae, isiniwalat ni Xu Manlo na siya ang dating kasintahan ni Xing Wen at sabay silang pumasok sa universidad. Tinamaan ng matinding selos si Luke ngunit hindi siya umimik. Umalis si Xu Manlo pagkaraan ng ilang sandali at hiniling kay Luke na sabihin kay Xing Wen na galing siya dito. Pagkatapos niyang umalis, sinuri ni Luke ang mga gamit ni Xing Wen at sinubukan ang iba't ibang password para buksan ang kanyang computer. Maya-maya, dumating siya at laking gulat niya nang makita siya sa loob ng silid. Sinabi sa kanya ni Luke kung paano siya nakapasok at tinanong siya kung bakit ang petsa ng kanyang kapanganakan ang password sa kanyang computer. Nagkunwaring hindi alam ni Xing Wen ang kanyang sinasabi, kaya ipinakita rin sa kanya ni Luke ang larawan nila ni Lily sa kanyang computer. Dinala niya siya sa kanyang balcony at ipinakita sa kanya ang mga halaman na ibinigay niya sa kanya sa buong taon. Pagkatapos ay binanggit ni Xing Wen si Xu Manlo at ipinaliwanag kung paano niya ito minahal, ngunit nang matanggap niya ang alok na magtrabaho sa isang dayuhang kumpanya ay iniwan siya. Sinubukan ni Luke na itago ang kanyang pagseselos ngunit nabigo. Tumakbo siya palayo sa kanya ngunit naabutan niya ito at sinabing gusto rin siya nito, ngunit dahil guro at estudyante sila, sa tingin niya ay hindi magiging angkop ang kanilang relasyon. Iminungkahi ni Luke na mag-date sila pagkatapos niyang magtapos at pumayag si Xing Wen. Ibinigay niya sa kanya ang halaman na nakuha niya sa opisina ng propesor bilang token of promise.
Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, diniligan ni Luke ang halaman ngunit nasugatan ng dahon ang kanyang daliri sa proseso. Nilagyan lang niya ito ng band-aid habang kausap si Lily. Nang hindi tumugon ang kanyang kaibigan, ipinalagay niya na natulog siya ng maaga kaya siya ay natulog na rin. Ang mga ugat ng halaman ay nagsimulang kuminang sa dilim. Ang mga sanga nito ay gumapang pababa sa sahig patungo sa higaan ni Luke at sinakal siya sa proseso. Nagising si Luke nang mapagtanto na isa lamang itong masamang panaginip. Pagkatapos, napansin niyang tumutulo ang berdeng likido mula sa kama ni Lily. Maingat niyang tinanggal ang kurtina at natuklasan ang bangkay ni Lily. Nagsimula na ring tumubo ang halaman sa kanyang likod. Napasigaw si Luke sa takot dahil sa nakita. Hindi nagtagal, kumalat ang balita at tinawag ang pulisya upang mag-imbestiga. Nalaman ni Jingwen ang pangyayari at tumakbo upang tingnan kung ayos lang si Luke. Ipinakita ng pulis kay Jingwen ang isang halaman na natagpuan sa katawan ni Lily at humingi ng payo sa kanyang expertise. Natarante si Jingwen dahil ang halaman ay parang gymnosperm pero may uri ng ugat na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Habang naghihintay na matapos ang pulis, nakita ni Luke si Schumann Lo sa karamihan. Pagkatapos ay dinala siya ni Jingwen sa kantin para pakainin siya dahil hindi pa siya kumakain simula umaga. Inanunsyo na ang buong lugar ng unibersidad ay sasailalim sa isang kumpletong lockdown dahil sa isang virus na natuklasan sa ilang mga mag-aaral. Ang lahat ng mga mag-aaral at guro ay hiniling na huwag lumabas ng unibersidad nang walang pahintulot. Nang lumabas ng gusali sina Luke at Jingwen, nag-hallucinate si Luke tungkol sa mga halaman na sinasakop ang unibersidad ngunit mabilis na bumalik sa realidad. Sa cafeteria, narinig nila ang balita tungkol sa pagkawala ni Professor Wu. Inakusahan siya ng paglalagay sa panganib sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang mga estudyante ng isang nakamamatay na virus. Naalala ni Luke na may kasintahan si Lily na tinatawag niyang H na tumutulong sa kanya sa pagbabayad ng kanyang matrikula. Naniniwala siya na may kinalaman si H sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo kung saan gumagalaw ang band-aid mula sa kanyang daliri na nagpapakita na ang hiwa ay nagsimulang tumubo ang isang halaman mula dito. Nagpanik siya at inalis ito. Isang lalaking nakasuot ng PPE set at may face mask ang lumapit kay Jingwen at hiniling sa kanya na pumunta sa gymnasium sa lalong madaling panahon upang masuri at ma-decontaminate. Isang anunsyo ang ginawa sa buong unibersidad na hiniling sa lahat na magtipon sa gymnasium. Pinalibutan ng mga pulis ang lugar na may suot na gas mask na lalong nagpabahala sa mga estudyante. Sa kanilang pagpunta sa gymnasium, natagpuan nila si Schumann Lo na nagpahayag na siya ay isang profesional na ipinatawag upang imbestigahan ang kaso ng impeksyon. Kinakatawan niya ang isang multimillionaire na kumpanya ng parmasyutiko at nakikipagtulungan ng malapit kay Professor Wu sa isang proyekto ng pagsasaliksik ng synthetic gene reorganization. Nalaman niya na ang mga eksperimento ng profesor ay lumihis sa etika ng scientific research. Sinimulan niyang muling ayusin ang genetics ng hayop at genetics ng halaman upang lumikha ng mga nakakapinsalang virus. Nang harapin niya ito, pinaalis siya nito at hindi huminto sa mga eksperimento. Sinimulan pa niyang gamitin ang kanyang mga estudyante bilang test subject na naging sanhi ng pagsiklab ng virus. Habang nag-uusap sina Schumann Lo at Jingwen tungkol sa mga eksperimento, napansin ni Luke na nagiging berde ang kanyang mga ugat. Naniniwala siya na siya ay nahawahan ng virus at tumakas upang magtago. Napansin ito ni Jingwen pagkaraan ng ilang segundo at nagsimulang hanapin siya. Samantala, ang batang babae na inatake ng mga halaman kanina ay pinigilan ng mga opisyal dahil sa pagkakahawa. Binigyan siya ng tulong medikal ngunit pinatay siya ng virus sa kalaunan. Pumunta si Jingwen sa kanyang silid at nakita doon si Luke. Hiniling niya sa kanya na lumayo at ipinakita sa kanya ang nahawa ang braso. Napansin din niyang kumikinang na berde ang mukha nito. Pagkatapos ay binuksan ni Luke ang MySpace ni Lily at binasa ang mga tala na dati niyang sinusulat araw-araw. Binanggit sa tala ang isang lalaking nagngangalang H na dinadala siya noon sa kanyang bahay na may tanawin ng lighthouse. Nagkwento rin siya tungkol sa isang halaman na regalo ni H sa kanya. Ipinapalagay nila na si H ay walang iba kundi si Professor Wu mismo. Sa sandaling iyon, ilang lalaking nakasuot ng PPE suit ang pumunta sa mga dorm para disimpektahin ang mga pasilyo. Hinihiling nila na lumabas ang sino mang nasa loob ng silid. Natatakot sina Jingwen at Luke na kapag nalaman nilang infected si Luke, gagawin nila itong test subject ng kanilang eksperimento. Kaya't nagpasya silang magtago hanggang sa umalis ang mga lalaki. Gayunpaman, hindi sinasadyang nalaglag ni Luke ang isang baso ng tubig at natuklasan ang kanilang presensya. Dinala silang dalawa ng mga lalaki sa gymnasium para suriin sila. Matapos malaman na infected si Luke,
Pinakalma nila siya ng tranquilizer at dinala siya. Nang maglaon, tinanong ng isang grupo ng mga opisyal si Shumanlo tungkol sa virus. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang virus ay maaaring makaapekto sa utak at nervous system ng tao. Gayunpaman, hindi ito nakakahawa at maaari lamang maipasa sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa infected na halaman. Ipinapalagay ng mga opisyal na nangangahulugan ito na ang mga kaso ng impeksyon ay katulad ng pagkalason at walang dapat ipag-alala. Ayon kay Shumanlo, ang genetika ni Luque ay napakahusay na tumutugma na magbubunga ng isang bagong anyo ng isang variable ng virus na maaaring maging lubhang mapanganib kahit na hindi ito nakakahawa. Hindi siniseryoso ng mga lalaki ang kanyang mga babala at nagpa siya na aalisin nila ang lockdown. Sa labas, nakita ni Zingwen si Shumanlo at nagpa siya ang dalawa na pumunta sa lugar na binanggit ni Lily sa kanyang journal. Ipinapalagay nila na ang lugar ay ang lab ng propesor kung saan makakahanap sila ng higit pang impormasyon tungkol sa mga eksperimento na ginawa niya sa mga estudyante. Sa wakas ay narating na nila ang bahay at nakitang sinakop na ito ng mga halaman. Ang propesor ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa isang upuan. Nang lumapit sa kanya ang dalawa, isang dambuhalang Venus flytrap ang lumabas mula sa kanyang likuran at muntik na silang mapatay. Sinindihan ni Shumanlo ang halaman at pinatay ang propesor sa tabi nito. Pagkatapos, sinuri niya ang computer ng propesor at nalaman na kung ang lumalagong kondisyon ng virus ay tumugma sa 100% sa genetika ng isang tao, ito ay magbubunga ng isang hindi namamatay na halaman na dadami sa isang exponential rate at maaaring sumaklaw sa mga lungsod, kundi man ay mga bansa mismo. Katulad nito, kung ang 0% ng genetics ay tumugma, ang tao ay magiging immune sa virus ng buo. Sa simula ng pelikula, ang genetics ni Zingwen ay tumugma sa 0%, na ipinapaliwanag ang dahilan kung bakit hindi siya nahawahan, kahit na direktang tinurukan siya ng propesor ng virus. Sinusubukang kunin ni Shumanlo ang data mula sa computer upang maibalik ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Tutol dito si Zingwen dahil maraming tao ang namatay dahil sa eksperimento at ang impormasyon ay maaaring maglagay sa panganib sa mas maraming buhay. Nang pigilan siya, inatake siya ni Shumanlo gamit ang pepper spray. Ngunit bago siya makatakas, isang sanga ang tumubo mula sa Venus flytrap at pinatay siya. Balik tayo sa gymnasium, nakita natin na ang genetika ni Luque ay tumugma sa 100% na angkop para mag-evolve ang virus. Gaya ng sinabi ng propesor, nagsimulang tumubo ang walang katapusang makapal na gumigapang na halaman mula sa kanyang katawan at sinakop ang buong gymnasium. Ang mga medikal na propesyonal na tumutulong sa kanya ay namatay din sa proseso. Pagbalik ni Zingwen sa universidad, nakita niyang patay na ang lahat ngunit wala saan man si Luque. Pagkatapos ay ipinakita sa atin na ang buong lungsod ay sinakop ng halaman. Ilang buwan pagkatapos ng insidente, bumalik si Zingwen sa universidad na hinahanap pa rin si Luque. Napansin niya ang painting na ginawa nito sa kanya sa dingding ng classroom. Sa huling eksena, tumingin si Zingwen sa likod at ngumiti, siguro dahil nakita niya si Luque. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ay nagustuhan nyo. Maraming salamat po.